Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha ko nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang aming mga utang sapagkat kami ay hindi makababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming lahat, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Biryang Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpapahayag, ang simula ng aklat ni Sirach. Mula sa Panginoon ang lahat ng karunungan at iyon ay taglay niya magpakailanman. Sino ang makabibilang ng butil ng buhangin sa dagat o ng patak ng ulan o ng mga araw sa panahong walang pasimula at walang katapusan? Sino ang makasusukat sa taas ng langit o sa lawak ng lupa? Sino ang makaaarok sa kalaliman ng dagat at sino ang makasasaliksik sa karunungan? Bago pa nilikhain ang alinmang nilalang, nalikha na ang karunungan at ang tunay na pagkaunawa. Bago pa nagsimula ang mga panahon, ang karunungan ay nagmula sa salita ng Diyos sa kataas-taasang langit, at ang kanyang mga aral ay batas na walang hanggan. Kanino ipinahayag ang simula ng karunungan at sinong makatatalastas ng kanyang pamamaraan? Kanino ipinagkaloob ang nakakilala sa karunungan at sinong nakauunawa ng kanyang masaganang mga karanasan? Iisa lamang ang talagang marunong. Dapat tayong gumalang na may paghanga sa harap ng kanyang luklukan. Ang Panginoon ang may likha ng karunungan. Kinilala niya ang kahalagan nito at ibinuhos niya ito sa lahat ng kanyang nilalang. Binahaginan niya ng karunungan ang lahat ng tao, ngunit higit na masagana ang bigay niya sa mga umiibig sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy naghari na, ang damit niya'y maharlika. Panginoon, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Panginooy naghahari na ang suot sa katawan ay damit na maharlika at batbat ng kalakasan. Panginoon, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Ang sandaigdigan ng daigdig, matatag ang pinatungan, kahit ano ang gawin pa'y hindi ito magagalaw. Ang trono mo ay matatag, simula pa noong una, bago pa ang ano paman, likas-ika'y naroon na. Panginoon, naghari na, ang damit niya ay maharlika. Walang hanggang, Panginoon, ang lahat ng tuntunin mo. Sadyang banal at matatag ang sambahang iyong templo. Sino'y naghari niya, damit niya ay maharlika.
Kristo ay nagtagumpay, nalupig ang kamatayan, nagingning ang pagkabuhay. Hallelujah! 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, habang bumababa si Jesus sa bundok, kasama sina Pedro, Santiago at Juan, ay nakita nila ang napakaraming tao na nakapaligid sa mga alagad na naiwan at ang mga eskriba na nakipagtalo sa mga ito. Nagulat ang mga tao nang makita nila si Jesus. Sila'y patakbong lumapit sa kanya at binati siya. Tinanong ni Jesus ang kanyang mga alagad, "Ano ba ang pinagtatalunan ninyo at ng mga taong iyon?" Sumagot ang isa mula sa karamihan, "Guro, dinala ko po rito sa inyo ang aking anak na lalaki, sapagkat siya ay inaalihan ng masamang espiritu at hindi nakapagsalita. Tuwing aalihan siya nito, siya ay inululugmok, bumubula ang kanyang bibig at nangangalit ang kanyang ngipin, at siya ay naninigas. Hiniling ko po sa inyong mga alagad na palayasin ang espiritu, ngunit hindi nila mapalayas ito." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Lahing walang pananampalataya, hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin ninyo rito ang bata." At dinalangan nila ito sa kanya. Nang si Jesus ay makita ng espiritu, biglang pinapangisay nito ang bata. Ano pat napalugmok ito sa kanya, at gumugulong-gulong na bumubula ang bibig. Kailan pa siya inaalihan ng masamang espiritu? Tanong ni Jesus sa ama. Mula pa po sa kanyang pagkabata, tugon niya. Madalas siyang ihagis nito sa apoy at sa tubig upang patayin. Kaya kung may magagawa kayo, mahabag po kayo sa amin at tulungan po ninyo kami. Kung may magagawa, ulit ni Jesus, mapangyayari ang lahat sa may pananalig. Kaagad sumagot ng malakas ang ama ng bata, "Nananalig po ako, tulungan ninyo ako, bagamat ako'y nagkulang." Nang makita ni Jesus na dumaragsa ang mga tao, pinagsabihan niya ang masamang espiritu, "Ikaw, espiritong nagpapapipi at nagpapabingi, iniuutos ko sa iyo, lumabas ka sa bata at huwag ka nang papasok sa kanya." Nagsisigaw ang masamang espiritu, pinapangisay ang bata at saka lumabas. Naging mistulang bangkay ang bata, kaya't ang sabi ng marami, patay na siya. Subalit siya'y hinawakan ni Jesus sa kamay at ibinangon at tumindig ang bata. Nang pumasok na si Jesus sa bahay, palihim niyang tinanong ang kanyang mga alagad, "Bakit po hindi namin napalayas ang espiritu?" Sumagot si Jesus, "Ang ganitong uri ng espiritu ay hindi napalalayas, kundi sa pamagitan ng panalangin." Mga kapatid, ang Ebanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Parang madilim yata yung ating Facebook video. Kailangan pa siguro ng karagdagang ilaw.
Mga kapatid, sisters and brothers, ika-4 na yugto ng ating pagnunubena para po sa pagkorona ng mahal na Birhen ng Fatima dito po sa Orduha. Naalala ko, nung ako po'y seminarista pa lamang at hanggang naging pari, ang simbahang ito ay pinamumunuan ng mga foreigner, ng mga pari, no? Naalala ko si Father Kinan. Naalala niyo ba yun? Okay. So, ayan, hanggang ngayon, ang ating pong parokya ay naging diocesan shrine para sa mahal na Birhen ng Fatima. At alam po natin ang mga mensahe ng mahal na Birhen ng Fatima. Ang pagbabalik loob, pagsisisi sa kasalanan, ang pagdalo sa misa, pagtanggap ng komunyon, ang pangumpisal, at ang pagdarasal ng Santo Rosario bilang ating paglapit sa mahal na Birhen, paghingi ng tulong. Ang Banal Rosario ay tunay nga na daan patungo sa kabanalan. The Holy Rosary is the path to holiness. At marami pong mga mananampalataya na naging banal dahil po sa pagdarasal at pagninilay at pagsasabuhay ng mga misteryo ng banal na rosaryo. At sinasabi din po ng banal na rosaryo ay mabisang instrumento, mabisang equipment, no, not equipment, no? Okay, tool, no? Para sa pagtataboy ng masasamang espiritu. Sandata, isang sandata natin itong mga tayong mga Kristiyano laban sa masasamang espiritu. Dahil ang masamang espiritu ay takot po yan sa mahal na Birhen. Takot po yan sa mahal na Birhen. Ang mga masasamang espiritu at yung mga exorcist, no, can testify to this. Talagang sinabi po ng mga exorcist na ang mga demonyo takot kay Mama Mary, no? At syempre naman dahil si Mama Mary ay bukod na pinagpala sa babaeng lahat, bukod na pinagpala sa babaeng lahat, at lahat ng salinlahi ay tatawag sa kanyang pinagpapala. All generations shall call me blessed or blessed. Di ba? So, all generations. Kaya yung mga hindi po dumadakila, hindi po nagmamahal kay Maria, baka hindi kayo kasama sa henerasyon na yan. You belong to other generation. Because it's quite clear in the Bible and the Gospel according to Luke, all generations shall call me blessed. If you cannot address or call Mama Mary blessed, maybe you do not belong to this generation. What generations do you belong? Di ba? Anyway, ako'y tatawaging pinagpala sa lahat ng salit-saling lahi. Kaya nakikita natin dito ang kadakilaan ng mahal na Birheng Maria. Kahit na siya dakila, siya'y nanatiling mapagkumbaba. Di ba? Okay, I am the handmaid of the Lord, the lowly servant of the Lord. Be it done unto me according to your word. Ako'y abang alipin ng Panginoon. Mangyari sa akin ang sinasabi mo. Di ba? Mga kapatid, sisters and brothers, ang pagdarasal ng Banal Rosario ay ang ating pagninilay sa mga mahalagang yugto sa buhay ng Panginoong Hesus. At ang pagninilay na yan ay kasama natin ang mahal na Birhen. Yung mga hindi Katoliko, hindi na maintindihan at patuloy sila sa mga wrong accusations, no? Na bakit nagdadasal kay Mama Mary, no? Why not pray to God? Okay? Sa totoo lang, we pray to God. And as we pray to God, we pray to Jesus, we pray with the Blessed Virgin Mary.
kasama natin ang mahal na Birheng Maria sa pagdarasal. At ang mahal na Birheng Maria nga ang magdadala sa atin sa Panginoong Hesus. At ang Panginoong Hesus ang magdadala sa atin sa Diyos Ama. Ganon ang atin pong pananampalataya, pag-unawa at ang ating teolohiya. Okay? So Mary can bring us to Jesus, and Jesus will bring us to the Father, to the kingdom of the Father, the kingdom of heaven. So mayroong mediating role ang Panginoong Hesus at ang mahal na Birhen. Parehong may mediating role, namamagitan. Pero yung antas, the level of mediation is not the same. Hindi pareho ang kanilang pakikipamagitan. Pero pareho silang may ginagawang pamamagitan. It's quite clear, no? Ang pamamagitan ng mahal na Birhen sa atin patungo sa Panginoong Hesus. Ang pamamagitan ng Panginoong Hesus, okay, sa atin at sa Diyos Ama, makapangyarihan sa lahat. Kaya, we are still on the right track, no? When we pray to God with the Blessed Virgin Mary. Because we do believe that the Blessed Virgin Mary has a special role to play. Meron siyang napaka-espesyal na gampanin, gawain, misyon sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas, yes, no? Pero paano tayo makakalapit sa Panginoon, no? Okay, meron tayong pwedeng isama sa ating paglapit sa Panginoon. Hindi tayo lumalapit sa Panginoon nag-iisa. Lagi tayong may kasama. It is always with the community. Kasi kung tayo lang mag-isa lalapit sa Panginoon, ano pang silbi ng simbahan? No? Bakit pa itinayo ni Kristo ang simbahan? Hindi pala kailangan ng simbahan. We need the community, and the church, the community of disciples. Community of disciples. Yan pong simbahan. The church, no? Okay? So we go to Jesus and we go to God, not alone, but with the community of disciples, the church, no? And the church has three faces, tatlong aspeto, tatlong mukha, no? Okay, the church triumphant, yung pong mga nasa langit na, nakapasok na sa langit, the saints, no? Okay, at of course the Blessed Virgin Mary, assumed body and soul into heaven. The church triumphant. And then we are the church militant, the pilgrim church. The pilgrim church, the pilgrims of hope. Tayo yun eh. And the church suffering. The souls that still in the process of cleansing. Okay, the ultimate cleansing. Hindi pa sila makapasok sa langit, may mga bahid pa ng kasalanan eh, na dapat pang linisin. Okay, the church suffering, the suffering church, no? The church in the cleansing stage, in the purgation stage. Purgation, cleansing is the same, no? Ang simbahan na naglilinis pa sa kasalanan. Okay? Cleansing, purgation, and that's we call that the purgatory, no? Okay, so ang tatlong bahagi ng simbahang ito ay lagi nating kaugnay. The communion of saints, no? Saints in heaven, the would-be saints and living saints here on earth, and the would-be saints who are in the stage of purgation. Yan, lahat naman tayo dapat magiging saint. Yan. And the Blessed Virgin Mary has a special role for this. Meron siyang natatanging papel na ginagampanan, no? Kaya mga kapatid, ang ating pagdarasal ng Holy Rosary ay tunay nga na nakakatulong sa atin, no? Pinapaalala sa atin ang mga mysteries, no, of the Lord Jesus Christ, ang mga mahalagang yugto sa buhay ng Panginoon na pagninilayan natin kasama ang mahal na Birhen, kasama ang iba pa mga saints, no? Okay? At ating isa sa buhay ang mensahe. Maging gabay natin to sa ating araw-araw na pamumuhay. At marami na pong himala, no, na nangyari sa ating pagdarasal ng Santo Rosario. Pagka tayo talaga ay seryoso sa pagdarasal, no,
raranasan natin. May mga himala, kahit na maliliit na mga himala, small and little miracles happening in our lives and the lives of other people. Mga munting himala na alam natin na may grasya, tinutulungan tayo ng mahal na Birhen, no? Sa ating mga gawain. Mga kapatid, sisters and brothers, at the end of the day, it will be a matter of faith. Pananampalataya na kasalalay dyan. Pananampalataya natin sa Panginoon, no? At ang ating pagmamahal sa ina ng Diyos, sa Diyos na nagkatawang tao, sa Diyos na naging tao, ang Panginoong Jesus. At patuloy siyang nagpapadama ng kanyang pagmamahal sa atin na kanyang mga anak dahil siya ay itinuring nating ina at tayong lahat ay inihahabilin ng Panginoong Jesus, no? Sa kanyang ina. Kaya ang mahal na ina ay talagang tutulong sa atin yan. Hindi po tayo sisipayuin, hindi po tayo pababayaan. Sana patuloy tayo sa paglalakbay sa mundong ito. Naglalakbay tayo na may pag-asa. We are pilgrims of hope, no? On our pilgrimage of hope, kasama ang mahal na Birheng Maria. And we know that the Blessed Virgin Mary is the Queen of Hope, Reyna ng Pag-asa, Our Lady of Hope. No, we have that parish, Our Lady of Hope, sa likod po ng SM North. Meron po diyang Our Lady of Hope, no? Anyway, so that's the Blessed Virgin Mary, no? Talaga ang mahal na Birheng Maria ay hindi natin maihiwalay sa misteryo ng Diyos. Dahil ang Diyos naging tao sa pamamagitan o dumaan ang misteryong ito sa sinapupunan ni Maria. Di ba? Kaya paano naging tao ang Diyos? Dahil ito ay dumaan, nanirahan sa sinapupunan ng mahal na Birhen. At this is part of our faith. God becoming man. Kaya hindi natin maihiwalay ang mahal na Birhen sa misteryong ng Diyos. The mystery of incarnation into the flesh, inkaro into the flesh. Na ang Diyos ay naging laman, naging tao. Kasama diyan ang mahal na Birheng Maria. Di ba? At paano nga nabuntis si Mama Mary? Paano nga yun? Wala pong lalaking involved. Paano nabuntis si Mama Mary? By the power of the Holy Spirit. The Holy Spirit. Okay? So nakita natin dito ang ugnayan ng mahal na Birhen sa Father, Son, and Holy Spirit. Mama Mary is the highly favored daughter of God the Father. Okay? And the mother of God the Son and the spouse of the Holy Spirit. Kaya meron siyang direct link, no? Sa Blessed Trinity. And that's how powerful the Blessed Virgin Mary is. Ganyan siya ka-powerful, pero nanatili siya sa pagpapakumbaba. Ang power na nasa kanya ay ginagamit niya upang tulungan tayo. Upang tulungan tayo na lumapit sa kanyang anak na ating Panginoong Jesus. Ang kanyang kapangyarihan, very special power, ay ginagamit niya upang tulungan tayo sa ating mga pangangailangan. Physical man yan o spiritual. Sa lahat na may debosyon at pagmamahal kay Maria, alam natin ang mga mumunting mga milagro na nangyari sa buhay natin, kung paano tayo tinutulungan ng mahal na Birheng Maria. At syempre, yung universal call to holiness. Lahat tayo tinatawag sa kabanalan, no? At ang mahal na Birhen ay gumagawa ng paraan para tayo ay patuloy na makapaglalakbay, makakalakad sa landas ng kabanalan. Especially as we pray the Holy Rosary. Ito po yung ating theme, no? The Rosary as a path to holiness. Ang banal na rosaryo ay daan patungo sa kabanalan. Dahil ang nilalaman po talaga ng Holy Rosary, the mystery of the Lord Jesus Christ, and calling us
to be holy as the Father is holy. Tinatawag tayo na maging banal at perpekto, ganap, dahil ang ating Ama na sa langit, ang Diyos Ama ay ganap, no? At banal. Our Heavenly Father is perfect and holy. Kaya sana ay makintal sa ating puso't isipan ang mga aral na ito. Ako po ay nakapagsusulat ng isang awitin, no? Tungkol po sa Holy Rosary. Okay? Ako po ay na destino bilang diakono sa Our Lady of the Most Holy Rosary Parish sa Binondo Church. Yung pong Binondo Church, ang pangalan po ng parokyang yan ay Our Lady of the Most Holy Rosary. Okay, that's Binondo Church. Pero nung ginawang basilica yan, of course, ginamit yung pangalan ni Lorenzo Ruiz. Kaya San Lorenzo Ruiz Minor Basilica as a basilica. Ayan. Ano yan? San Lorenzo Ruiz as a basilica. But the parish, Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Yan po yun. Binondo Church. Doon po ako nagsimula. Doon po ako nagdikon at naging batang pari. No? At ako po yung naging assistant, parochial vicary, Monsignor Josepino Ramirez. Okay, so I was ordained na deacon 95. Okay, ako ordained na priest 96. Ganun po yun. At ako po ay nakapagsulat ng kanta. Ito po yung kantang sinulat ko. Wala dito sa Santi para tugtugan ako. Anyway, ito po yun, no? Okay. Mula noon hanggang ngayon, laganap itong debosyon. Santo Rosario ay dinarasal patungo sa buhay na banal. The Holy Rosary, a path to holiness. Doon sa dagat ng Lipanto, know that? Sa dagat ng Lipanto, ikaw ay nagpatutuo. Sa iyong pamamagitan, tagumpay ang siyang nakamtan. Nagtagumpay ang mga sundalong Kristiyano-Katoliko upang depensahan ang Europa sa sumasalakay ng mga Muslim, no? Sundalong Muslim. Okay? Yan. Ang ina ng Santo Rosario, kami naway ipanalangin mo. Pray for us. At kay Kristo kami ay ilapit kami kay Lord Jesus upang kaligtasan ay aming makakamit. Bukod na pinagpala sa babaeng lahat, ang Diyos Ama sa iyo ay nagagalak. Lahat ng salinlahi sa iyo nagbubunyi. Okay? So I composed this song, ano ba yun? 1995, no? At record po ito ay 2006 as I celebrated my 10 years in the priesthood. Okay, kahit na walang kutub. Tayo lang ha, para Mama Mary at para sa Panginoon Jesus. Mula noon hanggang ngayon, laganap itong debosyon. Santo Rosario'y dinarasal, pag-uusay na banal. Doon sa dagat ng Lipanto, ikaw ay nagpatutuo. Sa iyong pamamagitan, tagumpay ang siyang nakamtan. Aming ina ng Santo Rosario, kami naway ipanalangin mo, at kay Kristo kami ay ilapit, upang kaligtasan ay aming makakamit. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, ang Diyos Ama sa iyo'y nagagalak, lahat ng sinlahi sa iyo magbunyi. Aming ina ng Santo Rosario, kami naway ipanalangin mo, at kay Kristo kami ay ilapit, upang kaligtasan ay aming makakamit. God bless you. Mama Mary loves you. Magsitayo po ang lahat. Sa pamamagitan ng Ebanghelyo, nagsasalita si Kristo ng may walang hanggang kapangyarihan at kumikilos sa kanyang mapagpalang mga gawa. Sa pamamagitan niya, manalangin tayo na may pananalig. Ang itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming. Ang simbahan naway patuloy na magturo ng katotohanan,
ni Kristo at labanan ang kasamaan sa ating panahon. Manalangin tayo. Ang mga pinuno ng daigdig, naway isulong ang kabutihan sa kanilang mga gobyerno at maging masigasig sa pagwawaksi ng kasamaan sa kanilang mga lipunan na kanilang sinumpaang paglingkuran. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayong lahat, naway hindi manginawa sa ating buhay panalangin upang hindi maghari ang mga masasamang espiritu sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang may mga sakit at yaong mga nagdurusa sa bawat uri ng karamdamang pangkaluluwa at pangkatawan, naway lumaya mula sa kanilang mahirap at malungkot na kalagayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway magkaroon ng kasiyahan sa masikat na liwanag ng buhay na walang hanggan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama rin po natin sa ating panalangin ang bawat individual at mga pamilyang nag-aalay kaloob at mag-aalay kaloob ngayong buwan ng Pebrero, naway patuloy na magbahagi tanda ng kailang pagsamba, pasasalamat at patitiwala sa Diyos na nagpapala. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Gayon din ang bawat pamilyang sinisimbolo ng mga nakasinding kandila sa lahat ng ating mga misa. Naway matugunan ang kailang mga intensyon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Isama po natin sa ating panalangin ang intensyon ng ating mga Novena Mass sponsors, Jojo Salvador, Vic and Terren Galve, Luz Rubico, Noel Sorio, Emmy Nadores, Yoli Panlaki, Marlon Cabug, kasama ang mga ministry and pamayanan offerers, Extraordinary Minister of the Holy Communion, Couples for Christ, Health and Nutrition Ministry, Disaster Preparedness, Our Lady of Candelaria, Immaculate Heart of Mary, St. John Marie Vianney. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ama naming Diyos, patuloy mo kaming hilumin sa kasamaan. Hayaan mong ang iyong kabutihan ay siyang magliwanag sa amin sa kapangyarihan ni Jesucristo, aming Panginoon. Amen. Inuming inihaw
Manalangin kay mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang iyong nagkatawang taong anak ay tumulong nawa sa aming ginagawa upang siya na iniluwal ni Maria nang di bumawas kundi lalo pang nagpaganap sa pagkabirhen ay magpagindapat na kalugdan mo ang aming paghahain sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan sapagkat siya ang Panginoong kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ng Jesucristo, ang mahal na birheng nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng lahat ng dakilang bagay. Ikaw ang lumilingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na birhen bilang iyong abang alipin na iyong binigyan ng tungkuling humalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo na walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaligtasan mo. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan, kaya sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin ng banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, muli kanyang pinasalamatan, pinaghati-hati niyang tinapay, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan, nihahandog para sa inyo. Gayon din naman, matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago tulang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay humikain, sarili ay ihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluhan natin. Hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan.
kami ay nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo upang maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco, naming Santo Papa, at ni Roberto, naming Obispo, at ang lahat ng kaparian. Alahin mo rin mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kasama aming kapatid, Father Luciano Filoni, kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo pagdapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, aming ina ng Fatima, kaisa ni San Jose, ang kanyang banal na esposo, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na kinabibilangan nila Santa Jacinta at Santo Marco, na namuhay ito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, mamagitan na iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ni Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Diyos Ama, hinihiling namin na kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon
at magpakailanman. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Panginoon, tunghayin niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Naway pagkalooban niyo po kami ng kapayapaan na pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo. Magbigayan kayo ng kapayapaan ni Kristo sa bawat isa. Kapayapaan, kapayapaan, peace be with you. Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin, Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Dona nobis pacem, dona nobis pacem. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Hesukristo sa anyo ng alak at tinapay. Ito si Kristo, ang anak ni Maria. Si Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad na mga inangyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Gagaling na ako. Gagaling na tayo. And may the healing power of the Eucharist be upon us now and forever. Amen. Amen. Sa ilalim ng iyong awa ay makalangit na biyaya, Maria, ina ang maamo mong mukha, isang ilaw ng kapayapaan, isang tahimik na liwanag, gabay namin sa lubak at madilim na landas. Ang iyong puso'y isang kanlungan, dalisay at totoo. Ngiti sa aming kalungkutan, payapa sa gulo, pagmamahal ng isang ina, init na dinag lalaho, paghilom ng sugat ay amin.
nadarama, alinlangan pinapawi ng pag-ibig mo, Ina. O mahal namin Maria, ina ng kapayapaan, hangad namin tuwina ang iyong awa at biyaya para sa kapayapaan at tahimik na sanlibutan. Patuloy na mananalangin ng may pagpapakumbaba. Ina ng kapayapaan, ang iyong pangalay aming tinatawag. Pagtugon sa aming dalangin ay iyong tinutupad. Sa mga oras ng problema, ang iyong presensya'y nadarama. Alinlangan pinapawi ng pag-ibig mo, Ina. Ina ng kapayapaan, Birhen ng Fatima ng Urduha, sa hilagang Caloocan, ikaw ang reyna at ina. Ina na mapagkatili, ina naming banal, ina ng kapayapaan, o ina naming mahal. Ina na mapagkatili, ina naming banal, ina ng kapayapaan, o ina naming mahal. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa banal na pakikinabang, ang iyong kagandahang loob ay aming hinihiling upang ang pagpaparangal namin sa mahal na Birhen, ina ng Fatima, at pagtulad namin sa kanya ay magpagindapat na aming paglingkuran ang pagganap sa kaloob mong kaligtasan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Prayer to Our Lady of Fatima. O most Holy Virgin Mary, Queen of the Rosary and Mother of Mercy, we turn to you with hearts full of gratitude and hope. In your apparitions at Fatima, you called us to prayer, penance, and conversion. Now, as we prepare for Episcopal coronation, we entrust our lives, our families, and our parish community to your maternal care. Guide us closer to your Son, Jesus, and help us to respond to your call with faith and love. O Immaculate Heart of Mary, we humbly ask you to intercede for us during this novena. Help us to grow in faith, hope, and love. Protect us from sin, strengthen us in trials, and guide us along the path of eternal life. As we honor you with this coronation, may we also honor your Son, Jesus Christ, in all that we do. Mary, Queen of the Most Holy Rosary, may your Episcopal coronation remind us of your constant presence in our lives. Reign in our hearts, protect us from harm, and bring us closer to your Son. We entrust our needs to your loving care, confident that you will bring them to Jesus. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Naway pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Amen. Ang misa ay naialay na.
manatili tayo sa kabanalan. Salamat sa Diyos.